Magandang pagtulog. Sino po sa atin ang pinagpala ko kahapon? Amen. Okay. At naniniwala ako sa araw pong ito ay meron pong mabuting bagay na nakalaan ng Diyos para sa atin. Tayo po ay sa madaling imuha, tayo po ay muling manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sapagkat lubos ang inyong pag-ibig sa amin. Ito ay aming pong nararanasan, ito ay aming patuloy na nadarama at nagpapahayag kayo, Panginoon, sa iba't ibang kalagayan ng aming buhay ng inyong pag-ibig at kapangyarihan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa oras na ito ng aming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, patuloy po ninyo kaming pagpalain at bigyan ng inspirasyon upang kami ay makapagpatuloy din naman na naglilingkod na mayroong katapatan, mayroong alam, at mayroong pagkakalaga. Inaangkin po namin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, ang pagtubay ng inyong banal na Espiritu na nagbibigay ng inspirasyon, nagtuturo, nagpapaunawa, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito. At patuloy namin pinagpapasalamat ang inyong biyaya na patuloy na nananagana sa aming pong mga buhay. Ito po, Panginoon, ang aming kahiling at dalangin na may pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Okay. Nais ko pong basahin natin ito pong bahagi ng Balalang Kasulatan sa Matthew chapter 14, 22 to 23. Ang ating pong topic ngayon is about an authentic disciple of Christ. Bakit nilagay ko yung word na authentic? Kasi pag sinabing authentic, ito yung totoo. Ibig sabihin, meron pa mga disipulo na hindi totoo. Okay, so tingnan po natin, basahin po natin. Saan yung ating pastor na wala? Sige dito. Babasahin po natin ang sagutan. Okay? Sige, from verse 22 through verse 33. Sige, tuloy lang po, pastor, yung slide. Hindi ko kabisado. May dalawang window kasi nakabukas. Sige. Babasahin natin ang sagutan yung sige, tuloy lang yung slide natin, okay? Sagutan po tayo. Mauna po ako. Then Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead to the other side of the lake, while he sent the people away. After sending the people away, he went up a hill by himself to pray. When evening came, Jesus was there alone. And by this time, the boat was far out in the lake, tossed about by the waves, because the wind was blowing against it. Between 3 and 6 o'clock in the morning, Jesus came to the disciples walking on the water. When they saw him walking on the water, they were terrified. It's a ghost, they said, and screamed with fear. Jesus spoke to them at once. Courage, he said. It is I. Don't be afraid. Then Peter spoke up, Lord, if it is really you, order me to come out on the water to you. Come, answered Jesus. So Peter got out of the boat and started walking on the water to Jesus. But when he noticed the strong wind, he was afraid and started to sink down in the water. Save me, Lord, he cried. At once Jesus reached out and grabbed hold of him and said, What little faith you have? Why did you doubt? They both got into the boat, and the wind died down. Then the disciples in the boat worshipped Jesus. Truly, you are the Son of God. They exclaimed. Okay, tuloy po, Panginoon. Ito po yung isang karanasan ng mga alagad na kasama ang ating Panginoon. Sabi ko nga kagabi, kung meron mang gustong-gusto ang Panginoon, kaya niya tinawag yung mga alagad is to be with Him. So sabi nga natin, ang primary calling natin is to be with Jesus. At ang atin namang primary, ano sinabi natin? Calling. Ministry. Hindi ministry. Privilege. Privilege. Is prayer. To communicate with God. Yes. Prayer. Kasi iba, yung mga tao walang pananampalataya, parang hindi nila nakikita na ang pananalangin is a privilege. Kaya merong communion with God. At sinabi nga natin, ang primary ministry natin is to proclaim the good news, the gospel. Meron akong naalala sa mga nakasulatan noong bahagi ng panalangin ng Panginoon. Panalangin ng Panginoon na naalala ko, yung sinabi niya, Ama,
ang panalangin ko, isa man sa mga ibinigay mo sa akin ay huwag mawawala. Naalala niyo yan, yung prayer niya sa garden? Ng kanyang panalangin, lahat ng kanyang mga alagad ay binigay ng Ama sa kanya, kahit isa ay walang mawawala. No? So ayaw ng Panginoon na mayroong mawawala sa atin. Alam niyo, ito ho yung isang bagay na nakikita ko ngayon na ang Panginoon doon sa kalangitan ay nag-intercede para sa atin bilang kanyang mga alagad. At ang Panginoon, talaga nag-intercede siya sa mga disciple. So, kaya nga sabi natin kahapon pa, ang mahalaga sa atin ay yung mga miyembro natin sa church ay talaga maging disipulo ng Panginoon. Kasi hindi lahat ng miyembro ay nagiging mga alagad. Iba ho yung talagang totoong alagad ng Panginoon. Kaya dito pinag-usapan natin yung authenticity, yung pagiging authentic disciple of Christ. No? Kaya ano ho ba ang tingin ninyo sa inyong sarili? Ano ba ang tingin natin sa ating sarili? Tayo ba talaga ay authentic disciple of Christ? Kasi merong isang bagay na nagpapahayag ng authenticity natin. Kapag sumusunod tayo doon sa apostolic mandate. And what is this apostolic mandate? For us, to go and make disciples of Christ for the transformation of this world. No? Yun po yung talagang pinakaano. Kaya tayo ay sumusunod sa Great Commission. Yun po yung mandato. At dito, sa karanasan ito, merong mahalagang bagay na nakikita natin. Alam niyo, kaya ko naaalala yung panalangin ng Panginoon na nag-intercede siya sa atin na walang isa mang mawawala. Kasi meron ako mga karanasan tapos sinishare ko din sa dalawang pastor natin na kasama natin dito sa downloading. Meron akong karanasan noong, nakakwento ko na sa iba, meron akong karanasan noong Sunday, noong pagkatapos ko ng church conference dito po sa Aguinaldo, sa Blessed Redeemer. Mag-2 o'clock na kami nung natapos. And then, mga 1:30 na kami natapos. At 2 o'clock, kailangan nasa, na ako, Alfonso, yung second church conference ko noong Sunday. Hindi mo na nila ako pinaalis kasi after ng service, tuloy-tuloy na kami sa church conference, 11:30 pa lang. Natapos kami magbo 1:30 na, so mga 2 hours yung church conference. Ngayon, niyaya muna kami kumain. Nagmamadali na ako noon. Kaya sabi ko, sige po, kain tayo, pero eat and run lang ako. So, kumain na kami. Pagkakain, nagpaalam na ako, pero sabi ko, paggamit ko muna ng CR. O, di gamit ko ako ng CR. Pagkatapos, nag-jumingle lang naman ako. Pag-flash ko ng CR, dahil nakasabit yung salamin ko rito, yung salamin ko nakasabit dito, pag-flash ko, yung eksaktong buhos ng flash, bumagsak din yung salamin ko. Siyempre, ang tendency ko, habulin. Habulin yung, sa totoo lang, hindi ko nabinigyan kay Pastor, talagang hinabol ko. Pero hindi ko na inabutan, talagang buti na malinis naman yung bowl ng nila, CR. Malinis naman. Tapos sabi ko, naku, pumasok sa loob. Medyo ipinasok ko pa yung kamay ko sa loob. Ito, wala talaga. Ang problema ko, may hirapan ako magbasa sa susunod. Ngayon, paglabas ko, nagugas na ako ng kamay. Paglabas ko sa CR, nagpaalam na ako. Patay mali siya ako, hindi ko binanggit doon sa may-ari. Na nahulog sa salamin ko ron. Pagkatapos nung pauwi na kami ni Pastor, sabi ko, Pastor, may problema. Na-i-plus ko yung aking salamin doon sa CR. Pero hindi ko na sinabi kasi nawala naman, tingin ko, lumubog. Hindi talaga lumubog. Sabi ko, ang maganda naman pagdating ko doon sa Alfonso, pinahiram ako ng salamin ng isang miyembro. Naikwento ko rin. Ngayong kahapon, nung nandito na, nag-start na tayo, biglang nag-text sa akin si Pastor Rex. DS, good news. Nakuha ko yung salamin niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi kinuwento pala ng miyembro niya na bumara yung namin, yung CR namin. Ngayon, dahil kay Pastor ko nasabi, sabi niya, kaya ho bumara yan, nahulog yung salamin ni DS doon sa CR ninyo. Ganun ba? Ba't hindi sinabi ni DS? Kaya pumunta ho si Pastor, at nung pumunta ho siya, ginamit na yung CR. So may mga lulutang-lutang na. Si Pastor ngayon ang kumuha. Pero gumamit ako siya na makuha niya. Ayun pala talaga nakaharang sa loob. Dito po. Bakit ko ito nakwento? Kasi ito siya.
Inlorox ko na to. Binanlian ko pa. Kaya, praise the Lord. Alam niyo, maliit na bagay lang ho ito. Pero alam niyo, napansin ko dahil dito, ang dami kong reflection kahapon. Ang daming mga bagay na mga gamit ko, personal na gamit ko, ang nawala, pero bumabalik. May kwento ko sa kanila kahapon, yung cellphone ko, naiwan ko sa isang butika. Pagdating ko doon sa butika nga sa may Central Church, no? A-attend kasi ako ng Aldersgate, UFCPC, nasa Central Church pa. Pagkatapos noon, nag-umpisa ng praise and worship. Ayoko umattend ng praise and worship. Sabi ko, total, hindi pa naman tapos. Dito muna ako sa labas. Kakain muna ako. Pero dapat doon, umattend na ako ng praise and worship. May lesson ako doon natutunan eh. Dahil sa kaayawan ko umattend ng praise and worship, pagbalik ko doon sa Central Church, nung kailangan ko ng mag-cellphone, wala nang cellphone. Pag maalala ko, naiwan ko sa butika. Binalikan ko, pagdating ko doon, sabi ng guardia, ay kayo mo ba yung nakaiwan ng cellphone? Kinuha na ko ng kasama ninyo, kilala daw ko kayo, kaya binigay namin. Sabi ko, saan papunta? Pumunta ko pa ganun, ay hindi ko kakilala yun, wala akong kasama. Ibang tao ko yun, dito ako papunta eh. No? Di ba ano ba yung pangalan ng ano natin doon, yung katabi ng Central Church, yung sa dating Harris? Yung Times Plaza, tapos merong butika doon, na hindi na ngayon, wala na eh. Yun, doon ko naiwan. So sabi ko, naku, bakit doon yung binigay? Eh sabi, kakilala kayo eh. Ay, sabi ko, wala. Sabi ng guardia, ay kung gano'n na, wala na yun. Tapos sabi ko, hindi po, babalik ko sa akin yun. Pagdating ko doon sa UFCTC, meron tayo, nagpatotoo ko, sabi ko, patawarin ko ako ng Panginoon kasi nawala ko yung cellphone ko. Ang tingin ko, kaya nawala kasi ayaw ko umattend noong praise and worship. Tapos sabi ko, pero naniniwala ko ako, pinatawad na ako ng Panginoon at babalik ko yung cellphone. No? Kaya ginawa ko doon, umalis na ako doon sa butika, kaya iniwan ko yung cellphone ng isang kasama ko. Tapos sabi ko, in case yung bumalik, pakitext mo dito. Kasi yun ang fake ko. Sabi nung guardian, hindi na ko babalik ko. Sabi nyo, doon pumunta eh, dito pala kayo. Sabi, kakilala kayo, hindi nagsisinungaling ko, hindi na ko babalik. Hindi, babalik ko yun, kaya tawagin nyo lang ako. Nung manananghalian na kami, biglang nag-text yung guardian. Sabi mo nung nagbalik ng cellphone nyo. Eh, tuwa ako, balik-uli ako doon sa butika. Pagdating doon, sabi ko, yung lumang nagbalik yung kumuha. Hindi eh. Sabi, yung lolo nung kumuha. Sabi nung lolo, eh, nakatulog ka, masama na angkinin mo yan. Kaya ibalik mo kung saan ko nakatapulog dyan. Okay? So, yan yung pagkilos ng Panginoon. So, yun. Pangalawang isa sa naalala ko, reflection, hindi nawala. Ito ho, 2010, September 13, yung aming pong aso, si Yoda, yung puting natin sa nawala ho yun. Nawala yun from September 13 to December 13. September 13 to October 13. Pagtatanda ko yung date. Kasi talagang, pag mga ganong mga pagkakataon, hindi ko minimiss yung mga dates. So, hindi namin alam kung saan napunta, hindi namin alam kung linakaw o kinatay na. Pero nung nakuha namin yung aso, payat na payat na. Ang nangyari daw pala, sabi nung nakapulot, nasa gasaan sa highway paglabas sa CPTH. At dahil madaling araw siyang nakawala, walang nakakita kahit yung guardia, hindi nakita ng CPTH. Kaya ang nangyari, pinulot nila, dahil tingin nila patayin na, sabi nila maganda rin itong lutuin. Pero nung dala-dala na nila doon sa lugar na biglang gumalaw yung aso, at nakita nila masama na yung gusto na rin sana nila lutuin, pero sabi nila, sige, alagaan muna natin. Hanggang naalagaan nila. At mabait kasi yung aso, siguro, hindi na nila inintensyong lutuin. Pero pagbalik sa amin noong October 13, nakatagilid na yung asong gano'n at nakaangat na yung paa. So yun yung tinamaan ng ano. Pero kaya ko lang naalala yun, matagal na wala pero bumalik. Kaya kaya ko po nasasabi ito, naniniwala po ako na yung panalangin ng Panginoon kung nangyayari sa ating mga personal na buhay, na binibless tayo ng Panginoon, na talagang yung covering ng kanyang protection nandoon, gagawin din ng Panginoon sa atin yung gano'ng mga karanasan. Talagang, ang panalangin niya, kasi isa man sa aking mga ibinigay mo sa akin, huwag mawawala. At yun po yung nakita ko na kapahayagan ng katapatan ng Diyos at ng kanyang pagmamahal sa atin bilang kanyang mga alagad. No? Kaya, may laging, mayroon tayong laging patotoo na mahahayag doon sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Okay, dito po sa binasa natin ngayong umaga,
Meron pong napakagandang bagay dito na mapapansin natin kay Pedro. No? Na masasabi natin na yung authenticity ng pagiging alagad, ito po yung isang bagay na napakahalaga. Nung nakita nila ang Panginoon na lumalakad sa ibabaw ng tubig, ano ho ang naging reaction ng lahat ng mga alagad? Sabi ko, they were terrified. No, sila ay natakot. Pero, sinaway sila ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. No, ako ito, huwag kayong matakot. Si Pedro ang sumagot dito sa ating text. Nang sabi niya, Panginoon, kung talagang kayo yan, utusan ninyo ako na pumarian. Nung sinabi niya yun, si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ngayon, ito yung nakita ko. Kanino kaya nakuha ni Pedro yung virtue na yun? Na bago siya gumawa ng isang aksyon, kinakailangan muna madilig niya na ito ay kalooban ng Panginoon. Kasi tinanong ninyo, ang sabi niya, Panginoon, kung talagang kayo yan, utusan ninyo ako. So, ibig sabihin, pag hindi siya inutusan ng Panginoon at hindi pinagawa sa kanya isang bagay, hindi niya gagawin. So dito, meron nang na-transfer doon sa attitude ng Panginoon sa isa sa kanyang mga alagad, kay Pedro. Kagabi, dinakit ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon sa Gospel of John, yung lamang narinig ko na sinasabi ng Ama, ang aking sinasabi, at yung nakita kong ginagawa niya, ang aking ginagawa. No? Ibig sabihin, yung mahalagang attribute na yun ng ating Panginoong Jesucristo ay na-transfer na niya doon kay Peter. Kaya sa mga alagad, si Pedro, ito yung example na hindi siya kikilos at gagawa unless na inuutos po ninyo. Kaya makikita natin doon yung submission. Ito yung mga virtue ng mga disciple. No? Nandoon yung submission, doon sa kanyang master, nandoon yung pag hindi sinabi at hindi tinuro, hindi gagawin. Ngayon po yung ilang mga bagay na makikita natin dito. Kaya nung sinabi ni Pedro yun na pakitaas nga po doon sa una. Sabi niya rito, hindi po dyan. Ayan. Then Peter spoke up, Lord, if it is really you, order me to come out on the water to you. Then, sa kasagot ng Panginoon, next slide, come. Now, come. So, yung word na yung come, halika. So, nandun yung permission ng ating Panginoon. So, Peter got out of the boat and started walking on the water to Jesus. Ito pong nangyari ito dahil doon sa pagsunod ni Pedro, merong something extraordinary na nangyari na hindi normally nangyayari sa mga alagad. Kasi first time din, nakita ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. No? Ano kaya? Halimbawa, yung mga pastor may retreat. Nasa bangka tayo. Tapos makikita natin si PS naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ano kaya magiging reaction ninyo? Uy, ino itong bunto. Ganun din eh. Pero parang something extraordinary. Pag extraordinary, medyo dalawang bagay ang natin, ang reaction. Namamangha o natatakot. Eh dito, natakot sila. No, hindi sila namangha, natakot. Pero lagi magkaugnay daw yung pamamangha at pagkatakot. Lagi na natin yung damdamin na yun. Pero dito, si Pedro, yung kanyang pagkamangha, may kasamang inalis niya yung takot niya. Sabi niya, Panginoon, kung talagang kayo yan, papalayanin niyo ako, utusan niyo ako pumunta dyan. Come. Sabi na pangaling ka. Si Pedro, wala nang alinlangan nung umpisa eh. Naglakad. Pero sabi niya, unti-unti lumubog si Pedro noong, sabi rito, when he noticed the strong wind. So, may mga outside, external, mga element na naging dahilan, kaya nawala siya ng focus sa Panginoon. Nakafocus siya ngayon doon sa ibang mga bagay. So, mayroong mga bagay na tinuturo sa atin dito tungkol sa discipleship. No, at yun po yung gusto kong makita. Tatlong bagay mga kapatid, sa umaga nito, ang gusto kong makita natin, ano po yung tatlong bagay that a authentic disciple possess. Ano ba yung dapat meron ng isang authentic disciple of Christ? Number one, he must be a man or a woman of conviction. Sabihin niyo nga conviction. Ayan. He must think clearly. Kapag tayo ay merong conviction, maliwanag sa atin yung ating
gustong mangyari, kung sa ano yung pinaninindigan natin. Kasi pag sinabi natin a man or woman of conviction, naninindigan yan. No? At dito, pinakita ni Pedro yung kanyang paninindigan ng paniniwala sa Panginoon. Kasi Panginoon, kung kayo yan, utusan niyo lang ako. Pupunta ako dyan. Kasi alam ko na yung nangyayari sa inyo, magagawa ko rin. No? Ganun katindi yung conviction dito ni Peter. Na yung ginagawa ng kanyang Panginoon, magagawa din niya. At nagawa niya. So dito nakita ni Pedro yung kanyang sarili na naglalakad din sa ibabaw ng tubig. Kaya nga, he must be a visionary. Okay. Sino sa atin meron tayong mga personal vision natin? Ano ba mga vision ninyo sa inyong sarili? Ano ba nakikita ninyo sa inyong sarili? Sabi ni Pastor Ver kahapon, yung definition ni Bill Hybels sa vision. Vision is Clear is a clear picture of the future that produce passion. No? Ulitin ko, vision is a clear picture of the future that produce. Nagpuproduce yun ng alam ng passion. Kaya tinanong natin sa mga alagad ng Panginoon, sino ang maalam? Si Pedro. Sabi nga natin, ang description natin sa kanya, impulsive. No? Ang impulsive, medyo negative ang connotation. Pero yung pagiging impulsive, kung minsan, kaya ka-impulsive kasi passionate ka. Diba? Pag isang tao maalam, kung minsan akala natin impulsive siya. Pero dito, matindi yung kaugnayan kasi ni Pedro sa ating Panginoon bilang kanyang disciple. At naniniwala siya sa mga ginagawa ng Panginoon. Kaya walang ibang alagad ang nakalakad sa ibabaw ng tubig kundi si Pedro lang. Kasi meron siyang vision na kung ano ang ginawa ng aking Panginoon, magagawa ko rin. At naniniwala ako na kapag sinabi niya lang na gawin ko, yung inuutos niya sa akin, kapag ginawa ko, magre-result ito ng something extraordinary sa aking buhay. No? Kaya dito, mahalaga lang yung meron kang clear picture. Kaya yung kailangan din dito yung clear thinking. Para yung conviction mo, yung pinaninindigan mo, sabi magdadala ng passion sa iyong buhay. Ito, medyo na-share ko dito yung aking personal. Sabi nga, a vision is our being and becoming. Kasi kung ano yung iyong vision, yun ang iyong being, at yun din yung iyong magiging future. No? Personally, ang aking vision, matagal ko na ho itong vision, bless people and live a life that will lead them to Christ. Personal kong vision po yun. Sa aking sarili na ako ay maging blessing at mamuhay, na yung pamumuhay ko ay mag-lead ng tao sa Panginoon. So, walang makapagsasabi niya kundi yung mga tao nakakilala sa akin. Pwede yung sabihin, vision naman ni TS, hindi naman nangyayari yun. Nasa niya po yun. Pero sa akin personally, yun po yung ano ko. Ang vision ko naman para sa UMC, makita ko yung picture na magkaroon ng generation of Methodist Christian disciple. No? Hindi ang focus nun. Ano na? Generation of Methodist Christian disciple making a transformational impact in the life of the nation and beyond. Na parang kasama rin yan doon sa vision ng Cavite. No? Magkaroon tayo ng impact. Okay. So, mahalaga sa tao yung meron siyang pinaninindigan. At lahat ng kanyang ginagawa ay nakafocus lang doon sa kanyang pinaninindigan na yung pinaniniwalaan. So ito si Pedro, makikita ko natin dito that he is a man of conviction. Kaya nga sinabi niya, si Pedro ba ang nagsabi na nung nire-review niya ang Panginoon, hindi po mangyayari sa inyo na sinasabi ng Panginoon na siya ay mamamatay. Parang ang ibig sabihin lang ni Pedro, over my dead body. At ano nga ho nangyari nung nasa Gethsemane sila at hinuli ang ating Panginoon? Diba? Bumunod siya ng taba at talaga ipaglalaban niya ang Panginoon. No? Ganong katindi yung kanyang conviction. Kahit siya'y makapatay, basta yung kanyang sinabi, kanyang gagawin. Ang nakakagawa lang muna yung taong mayroong paninindigan. Pero alam din natin, tumating yung punto sa buhay ni Pedro, na kahit gano'n ang katindi yung kanyang conviction, nawala din yung conviction na yan eh. Kasi sabi ng Panginoon, pero darating ang panahon na ipagkakatuwa mo ako. Tama ba yung salita iba? Itatatwa. Ayun. Ipagkakaila, ipagkakalulo.
But during that time, may pinagkanulo ni Pedro ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang dahilan kaya nang niya na ipagkanulo na kasi wala na ang Panginoon sa kanila nun eh. No, meron silang pagkakahiwalay na. Nahiwalay na ang Panginoon sa kanila. Pero nakita ko dito sa isang disciple, kasi ang sinasabi ng Panginoon, kaya tayo tinawag is to be with Him. Eh ngayon, ang Panginoon wala na, hinuli. Pati yung strength ni Pedro na wala na rin. Nagkaroon na siya ng fear, nagkaroon na siya ng takot, at yun ang nag-udyok para ipagkanulo niya ang Panginoon. Kaya kung naghahari sa atin yung takot at tingin natin ang presensya ng Panginoon wala sa atin, nawawala yung conviction eh. Namamatay. Mga kapatid, ano ba naghahari sa atin ngayon sa ministry? Yung fear? O yung conviction pa rin na ano man ang mangyari, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Panginoon. Kaya kahit anong pinagdadaanan ninyo, patuloy pa rin. Parang lumalakad ka na sa ibabaw ng tubig sa mga impossibilities. Lumalakad ka. No? Meron ba kayong hinaharap ngayon na tingin nyo imposible? No? Pero with God, sabi nga, nothing is impossible. Kaya Hebrews 11:6, napakahalaga din yung sinasabi doon na Hebrews chapter 11 verse 6. No? Na kapag tayo ay yung conviction natin sa Panginoon, nandoon yung ating buong pananampalataya. Sabi nga, it is impossible to please God without faith. No? Yun ang sinasabi doon. Kaya ang ibig sabihin doon, no, impossible to please God without faith, paano natin siya mabiblis kapag meron tayong faith? At kapag meron tayong faith, anything is possible. O kaya dito, doon natin makikita yun. Kailangan nakita ho natin, may vision ho tayo, na kapag lumakad ako sa ganitong buhay, dahil ito ang gusto ng Panginoon, at inutos siya sa akin gawin ito, very clear sa atin yun, at ginawa natin. Makikita ho natin, mayroong mga extraordinary things na nangyayari sa ating buhay. Amen? Okay, so we must be a authentic disciple of Christ is a man or woman of conviction. Secondly, he is a man or woman of character. No? He must live nobly. No? Yung noble, maging noble yung ating pamumuhay. He must have the right attitude. Ito, maganda si Peter din ang dinamit ko dito. Si Peter ang sumulat dito sa 2 Peter 1:5-8. Ang sabi niya dito, for this reason, do your best to add goodness to your faith. Alam niyo, tingin ko, isinulat ito ni Pedro with conviction. Bakit? Kasi naranasan niya eh. Naranasan niya yung manindigan, pero naranasan din niya na mawala yung manindigan na yun. At naranasan niya ma-rebuke ng Panginoon. Nung tanungin siya, Pedro, talaga bang minamahal mo ko? Di ba 3 times? Kasi 3 times din niya dininay ang Panginoon. Binigyan siya ng pagkakataon na maiayos niya yung kanyang sarili. Kasi bumalik na rin siya sa pangingisda. O kaya nung nawala yung conviction, nawala na talaga lahat yung mga inuutos ng Panginoon sa kanya. Kaya pero nung ni-restore siya ng Panginoon, dumating yung time, ito na yung kanyang preaching. Ito na yung kanyang puso na ngayon na ini-impart niya doon sa ibang mga alagad. Ang sabi niya rito, for this reason, do your best to add goodness to your faith. To your goodness, add knowledge. To your knowledge, add self-control. Dati kasi wala self-control si Pedro. To your self-control, add endurance. To your endurance, add godliness. To your godliness, add Christian affection. And to your Christian affection, add love. These are the qualities you need, sabi niya. And if you have them in abundance, they will make you active and effective, sabi rito, in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So, nagme-mentor na siya ngayon. Sinasabi na niya na idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang katatagan. Sa katatagan ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili ang kabanalan. Sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid. Sa pagmamalasakit sa kapatid ang pag-ibig. Ito yung 7 bagay na sinabi niyang add to your faith. Hindi pwedeng meron ka ng faith. Kinakailangan merong nagre-reflect sa karakter mo. Alam niya, maganda ho yung message ni Bishop Arechea sa Others Gate. Paano nagsalita siya. Ang sabi niya,
kailangan laging merong balance doon sa gift of the Spirit at saka doon sa fruit of the Spirit. Hindi pwedeng meron kang gift sa preaching, gift sa teaching. No, very effective ka ron. Pero hindi man bumabalanse yung fruit of the Spirit, wala yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control sa buhay natin. So, ibig sabihin nun, nagiging ano lang, no? Nagiging, yung iba humahanga lang sa'yo, pero pag nakasama ka, nagtatanong, bakit ang galing nitong pastor na ito, pero ganitong attitude? No? Minsan naman, may pastor naman, ang ganda ng attitude, parang ayaw naman mag-manifest yung gift. Pag gano'n mag-sermon si pastor, hindi namin maintindihan. No? Kamukha na sinabi ko kahapon. Kaya dapat may balance eh. Makikita ho natin yun. So, dito, makikita ho natin na ito na yung na-develop kay Peter. Kaya niya kaya nang sabihin. Alam niya dati, hindi mabuti yung asal niya. Kaya sabi niya, natutunan ko, idadagdag ko pala sa pananampalataya, mabuti ang asal. At doon sa mabuti ang asal, kailangan magdagdagan pa ako ng kaalaman. At kapag meron ng kaalaman, sabi nga, nagkakaroon ka na ng self-control. At dahil meron ka ng self-control, nagiging matatag ka na. At kapag meron na tayong katatagan doon sa ating mga ginagawa, that makes the difference. Nandoon na yung holiness. No? Kaya sabi ka, banalan. Nagiging kakaiba ka na. Nakikita na yung transformation sa buhay mo, nagre-reflect na, sumisigaw na. Okay? And then, sabi doon, yun po puro sa sarili yung unang limang yun eh. Pagdating dito sa godliness, ang sabi dito, Christian affection. Kasi hindi pwedeng meron kang kabanalan na wala kang pakialam sa kapwa mo. No, nandoon yun, kaya yun ang susunod namin, ang virtue. No? Pero ang sabi doon, and then, to Christian affection, love. Alam niya, meron lang ako napansin. Dito sa sinabi ni Pedro, sino ang gagawa nito? Ikaw o ang Diyos? Ha? Ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw dapat gumawa niyan. Hindi yan automatic dahil Kristiyano ka, magre-reflect sa iyo yan o magmamanifest. Hindi. Kinakailang intentionally, magkaroon ka ng decision na idadagdag ko sa pananampalataya o mabuti ang asal. Kapag, di ba nyo, pwede bang meron kang pananampalataya pero masama ang asal mo? Hindi pwede. Kaya sabihin kong pananampalataya, ba't ganyan ang asal? Ba't ganyan magsalita? Bakit ganyan ang minsan yung simpleng pagpitilan at saka pagsimangot eh. Nakikita na yung asal eh. Yung pakikitungo sa kapwa, pakikipag-usap sa kapwa. Meron isang miyembro sa akin, pastor, pag gano'n yung pastor namin, angil ng angil. Parang lagi may kaaway. Sabi ko, baka likas na sa kanya yun. Wala yun, sabi ko, baka ano lang yun, ayun yung kanyang upbringing. Sabi nga, sa bagay, pastor, tama kayo kasi nung nakita ko yung nanay niya tsaka tatay niya, nag-aangilan din. No, so, sabi ko, ayun. Pero sabi niya, pero di ba dapat pastor, hindi na nakikita. Sabi ko, maaaring hindi pa tapos ang Panginoon sa kanya, itinatama pa siya doon. Kaya maging, lang kayo, extra grace, sabi ko, kailangan lang. Pag-pray niyo yung pastor niyo. No, kasi ito ho yung isang bagay na nakikita natin, na nakikita ng mga tao yung ating attitude, yung character natin. At kumisan, nawawala ko na yung preaching natin, yung bisa noon, dahil iba yung nagre-reflect doon sa ating personality. No, kaya kailangan maingat tayo doon. At yun ang tutunan ni Pedro yun. Natutunan ni Pedro. At ang napansin ko nga, natapos sa love, pagdating kay Apostle Paul, nagsimula naman yung pagkilos ng Diyos, yung kanyang spirito, yung fruit of the Spirit sa love. Kaya parang kailangan muna natin itong gawin, and then yung kapangyarihan naman ng Espiritu Santo, ang kikilos naman sa atin, at magmamanifest na ito, wala kang effort dito. Ito ay gawa ng Espiritu Santo. Magmamanifest na yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yung self-control dito, iba ho yung self-control naman doon sa pinagaharian ka ng Espiritu ng Diyos. Ito, ikaw ang merong gumagawa. Pero doon, ang ibig sabihin ng control ka na kasi ng Spirit ng Panginoon. At nagmamanifest yun sa buhay mo. Pero kinakailangan, ito yung una. Para mangyari yung fruit of the Spirit ay magmamanifest sa buhay natin. And then next, ito na pa yung uli. Ante, meron pa pala. No? Ito.
eto ho, nung nagre-reflect ho ako doon sa second, doon sa sulat ni Pedro, eto ho yung ilang mga core values na inilagay ng Panginoon sa puso ko. Kung ano ba yung iba value ko, Panginoon. 4 ako yung binigay sa akin ng Panginoon personal. Kaya nakalagay dito personal core values. Una, family priority. Nung bago ako sa ministry, hindi ko pa ho, wala pa akong value tungkol sa family. Kaya nga lagi kami nag-aaway ni Mrs. noon. At si Mrs. nagseselo sa ministry. Kaya ayaw din niya mag-support sa ministry. Kasi parang dumating yung pagkakataon yung aking anak, nung magdadalaga na yan, sabi niya, Papa, pwede ba makipag-appointment sa'yo? Sabi ko, ano yung sinasabi mo makipag-appointment? Binibiro mo ba ako? Hindi pa, seryoso ako. Sabi ko, bakit naman makipag-appointment ka pa, anak kita? Eh kasi, alam ko, busy ka eh. Sabi niya, di ba ho, yung mga miyembro mo, kapag ano ka, tinatawagan ka, nilalagay mo sa appointment mo. Kinakalendar mo para may oras ka sa kanila. Alam niyo, nalungkot ako doon sa sinabi ng anak kong yun. Nung una akala ko nagbibiro lang, pala seryoso siya. Para bang sinasabi niya, wala ka ng oras sa amin, yung oras mo lahat nasa ministry, kaya pwede ba makipag-appointment? Natuloy ako na tauhan. At doon ko nakita na minsan gumagawa ako ng priority ko. Sinare ko paketes, ang pagkakamali ko, na-share ko pa doon sa misis ko. Sabi ko, man, tingnan mo, ito yung mga plano kong gawin. Gumawa ako kasi ng calendar. Ito yung mga plano kong gawin para sa church. Pinasa ni Tess. Habang binabasa niya, nakita ko, medyo hindi maganda na yung tapas ng mukha. Sabi niya, ay, kasi okay na yan. Lahat naman ng panahon ko sa church na yun. Nagulat ako. Nasaan ang pamilya dyan? Sabi niya, nasaan ang pamilya dyan? Ay, hindi, sa church ito eh. Nagpapalusot pa ako. Hindi, sa church ito eh. Meron akong para sa inyo. O, sige nga, sabihin mo ang plano mo. Hindi ako makapagsalita. Wala talaga akong plano. Ang plano ko puro sa church. Kaya pala, hindi ko mahikayat yung pamilya ko. Kasi meron silang sama ng loob eh. Yun po yung isang bagay na nakita ko dito. Kaya nung nabuksan sa akin yung itong 1 Timothy 5:8, sabi dito, but if any do not take care of their relatives, especially the members of their own family, they have denied the faith and are worse than an unbeliever. Diba? Kahit ano pang preaching mo dyan, yung mismo pamilya mo hindi naniniwala sa iyo. Paano ka maging effective? Kaya ngayon, kailangan ayusin ko muna, family ministry muna. Kasi minsan nga, nangyayari sa church na maraming minister mo ang lahat ng miyembro, sino naman nag-minister sa family? Kailangan sila muna. Kaya dito po sa G12, ang maganda rito, yung value na pag nasa G12 ka, pamilya muna ang una mong nakasama. Ito nga nung nag-i-encounter retreat na tayo, sa ilang mga encounter retreat natin dito sa Cavite, yung anak ng babae ang nagluluto. No? Kaya ngayon ang usapan namin, sabi ko, anak, sa susunod na encounter natin, hindi ka na magluluto. Kailangan ikaw muna makasama ro sa encounter. Kayo magkakapatid, pati yung aking, ano ba tawag doon? Manugang. No, sabi ko, tayo lahat dito. Tsaka nag-start na ako ng cell namin sa family. Na once a week, nag-uupuan kami at nagkakaroon kami ng cell group meeting. Ginagawa namin yan. So, nagsistart pa lang kami. This year, sabi ko, talagang kailangan tuloy-tuloy na. Kasi nung mga nakaraan, paputol-putol, ang hirap. Hindi namin magawa talaga kasi nandun pa rin yung pag-prioritize. Ngayon, kaya ko ito binabanggit kasi kailangan natin makumpisahan muna sa family. Ang totoo nga niya, kung titignan natin yung mga alagad, sila Pedro Bakit sila Pedro? Tumayo, sumama sa Panginoon. Pero hindi natin alam after that. Baka binalikan nila yung mga pamilya at nag-start sila ng ministry nila sa family nila. Hindi natin alam. Pero dito, naniniwala ako na yung sinasabi ng Panginoon na kapag kayo humayo, di ba ano sinasabi sa Acts 1:8? When the Holy Spirit comes, ano sabi doon? He will give you power to witness. Saan? Una muna sa Jerusalem. At yun po yung pamilya natin. And then Judea, Samaria, and to the end of the world. And then next, sabi nito sa akin, another binigay ng Panginoon is yung grace and righteousness. Mabinavalue ko po yung grace and righteousness. So,
So, lahat ng bagay na iniisip ko, sinasabi ko, nandoon ba, may righteousness ba doon? Nandoon ba yung grace ng Panginoon at na-manifest? And then, I value prayer, teaching, preaching, and generosity. Alam niyo, sinama ko yung generosity dyan kasi minsan, nananalangin tayo, nagtuturo tayo, may preaching tayo, pero kung walang act of generosity na nanggagaling naman sa atin, parang yung sinasabi natin, salita lang, pero walang kasamang gawa. Yung gawa ko, nasa generosity yan. Pag sinabi mo sa kapatid mo, mahal kita, salita yun. Paano mo pinapakita yung pagmamahal? Kailangan may act of kindness, generosity. No, may nanggagaling sa ating buhay o nanggagaling sa ating pulsa. Yung generosity. Kaya nga, yung libro ni Bishop Stacy sa Missouri Annual Conference, isa sa mga five practices of fruitful congregation is yung generosity. No? Yun po ang mahalaga doon. And then, finally, winning soul and making disciple of Christ. No? Ito maging value rin natin bilang mga disciple ng Panginoon. So ito personal ko, alam ko meron din personal na papahayagan ng Panginoon. So diyan magmamanifesto yung ating character. And then finally, a man or woman of compassion. He must act lovingly. Lahat ng ginagawa natin, kaya tayo nagiging generous, because meron nag-uudyok. Anong nag-uudyok? Yung love. Di ba? Kaya nga yung greatest commandment. Ano ba yung greatest commandment? To love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as you love yourself. No, sabi nga, greatest commandment. Pero, ang Panginoon, meron pang sinabi siya sa mga alagad, this is a new commandment. Hindi naman sinusupersede yung first commandment, yung greatest commandment, pero meron new commandment. Ang new commandment doon, ano po? Anong new commandment? Ang sabi, love one another as I have loved you. Diba? Kasi yung compassion, tingnan niyo ang Panginoon, nakikita ko natin kagaya ng binasa ko kagabi, sabi niya, meron akong compassion dito sa mga taong ito. Ayoko silang umuwi na nagugutom. So, ibig sabihin, yung compassion na yun, merong gusto ipagawa. Kaya nga yung feeding of the 5,000 Yung bago itong talata na pinag-aaralan natin bago umakyat ang Panginoon sa bundok at pinaalis yung kanyang maalagang pinasakay sa bangka, ano yung event na katatapos na nangyari? Feeding of the 5,000. Feeding of the 5,000. At alam mo ba ninyo, si Pedro, tingin ko, nandun pa yung pagkamangha 2 isda, 5 tinapay, napakain lahat. Siguro hindi pa nila maarok yun Nung nandun sila sa bangka, baka isa yun sa mga topic na pinag-uusapan ng mga alagad Sabi niya, matindi yung ginawa ng Panginoon natin ngayon, napakain yung 5,000, tapos ang dami bang natira? Hindi ko alam kung yung natira. Kasi after ng event, di ba ano nangyari? Pinapasakay na sila ng Panginoon sa bangka at sabi, tumawid kayo doon. Saan napunta yung 12 bakol? Saan napunta yung 12 bakol? Nasaan na yun? 12 basket. Kasi nung after ng event, pinasakay na ng Panginoon yung mga alagad sa bangka. Tapos sabi, pupunta kayo sa kabilang bayo. Doon sa bangka, wala namang binanggit na mayroon silang kasama tinapay. Kaya ang conclusion ko doon, hindi sa kanila napunta yung tinapay Napunta rin sa bata at sa pamilya ng bata. Tingin ko yung bata, hindi siya mag-isa, may kasama siyang pamilya. Pero yung bata, dahil naging generous siya, ang generosity, ibang klase Dahil sa kanyang compassion, natinig ng bata yung sinasabi ng Panginoon, sige, ayokong paalisin itong mga taong ito na hindi kumakain. Di ba yung mga alagad, sabi niya, Panginoon, may pera tayo, pero hindi kasya kahit nakabili tayo. Tapos nandito si Andres, dumating, ito, may bata dito. Binibigay niya yung kanyang pagkain. 2 isda, 5 tinapay. Di ba? Makikita ho natin doon na merong lesson na tinuturo ang Panginoon doon sa kanyang mga disciple. Yun ho yung ano doon. Yung compassion ng bata na yun, ang nag-udyok sa kanya, yung love, at yung pagsunod sa Panginoon, nadinig niya, siguro ang Panginoon ang hihingi ng pagkain o nagpapabili. Kaya in-offer niya yung kanya. At nung in-offer niya yun, binless ng Panginoon what that child has offered. And then, anong nangyari? The next is history. Nag-multiply. Diba? Kaya tinanong ninyo, yung act of
kindness and compassion, kapag yun ay ibigay natin sa kamay ng Panginoon para gamitin niya sa kanyang ministry, i-bless ng Panginoon yun, and then, mangyayari yung ministry, pagkatapos, yung bunga pa ng ministry yun, sabi after na mag-feeding, ilan ang natira? 12 basket. Walang binanggit sa scripture kung kanino napunta. Pero definitely hindi napunta sa mga alagad. Kasi nung pinaalis sila, wala silang dala. Tinapay. So, binigay sa mga bata at sa kanyang family. Tingnan nyo, dahil sa iyo, i-bless pati family mo eh. Dahil sumusunod ka sa Panginoon. Sino sa atin, tingin natin, hindi na-bless yung family natin. Baka ikaw ang dahilan. Because of you. Kaya hindi na-bless. No, kasi hindi tayo pa nagiging authentic disciple. Ako tingin ko yung bata niya, authentic disciple ni Christ yun eh. No? Nag-offer siya ng kanyang, para sa kanya. Para sa kanya na sacrificially in-offer niya. Ako tingin ko pag nag-offering tayo ng malaki offering. Okay. So, Acts chapter 3. Ano nandoon yung kagabi? Pinanood natin kay Peter at kay John. Bakit nila, sabi naman nila, wala kaming silver or gold. Pero yung meron kami, yun ang ibibigay namin. Alam nyo, hindi issue sa atin kung may pera tayo o wala. Ang issue, ano ba meron ka? Kung kasama mo si Jesus, you have everything. At yun ang ibinigay ni Peter doon sa nangihingi ng limos. In the name of Jesus, rise up and walk. Diba? Yun din ang sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 13. Kahit meron ka mang great faith, but without love, you are nothing. Tingnan ninyo. Kaya hindi natin pwede pag malaki yung pananampalataya, malakas yung pananampalataya ko, hindi. Malakas ang pananampalataya mo, pero ano bang nabuhudyo para yung pananampalataya mo mag-manifest? Love. Paano ang manifestation ng love? Mercy. Diba? Compassion. Act of kindness. Generosity. Yan. Pero naniniwala ako, alam niyo kung bakit yung mga alagad ng Panginoon, biglang hindi man namaga ang iglesia. Alam niyo, tinanong ninyo, sa dami ng ino-offer ng mga disciples sa paanan ng mga apostles, di ba sabi nga, ibinibenta nila yung kanilang mga ari-arian. Yung napagbentahan, ibinabahagi ng mga apostoles sa lahat ng nangangailangan. Nandun yung generosity, na-preach na yun, yung generosity sa mga tao. Kaya nga, kahit pagbenta sila ng ari-arian, nagagawa nila sa Acts, di ba? Chapter 2, chapter 5. Kaya nga, makikita ho natin dito, yung kasalanan sa Acts chapter 5 ni Ananias at ni Sapphira. Matindi din ho yun. Kasi naging generous na nga sila, nagmamanifest na sa kanila yung compassion, pero meron pang deception na ginawa. Hindi nila binigay lahat ng kanila ipinangako. Kaya ang sabi ni Pedro, di ba kayo naman nagsabi kung ano ang ibibigay niyo, bakit niyo dinaya ang Diyos? No? May reservation pa. Nag-reserve ng konti sa sarili. Kaya ibig sabihin, hindi naman tayo pinipilit ng Diyos na magbigay ng ganito, pero once na sinabi mo, ibibigay mo, ibigay mo. Huwag mo nang, naya. No? Alam nyo, sa aming dalawang mag-asawa, ang generous hindi ako si Mrs. Sa kanya lang ako natuto maging generous. Pero tingin ko kung wala rin si Mrs., medyo pa rin ako, may reservation din eh. Siya yung nagsasabi, siya yung magre-review sa akin, Papa, pastor ka ba? Pag ginanon ako, tahimik na ako. Kasi minsan meron bibigyan niya. Eto, kumakain kami sa isang restaurant. Jollibee ata yun. Nung nandun na kami, nakita ko, 4 yung binili niya. Sabi ko, gutom ka ba? Sabi ko gano'n. Hindi. Ba't ang dami mong binili? Sabi niya, sandali lang. Iniwan yung dalawa, yung dalawa dinala sa labas. Nakita ko meron siyang binibigyan ng 2 bata. No, na nangihingi ng limos, pero sa halip na limos, binigyan niya ng pagkain. Sabi niya, kumain kayo. So, kumain. Pagbalik niya, medyo ako, sabi ko naman, alam mo namang very tight yung budget natin, lumastos ka pa. Sagot lang sa akin ni Tess, pastor ka ba? Sabi ko, sige na.
Kaya ngayon, pagkakain kami, tinitingnan ko muna, baka may mga batang aali-aligin dyan. Ayaw ko muna pumasok doon. So meron pa rin akong gano'n. No, pero siya pa rin. Ayun ang maganda, nagko-compliment eh. Kung ako medyo gano'n, siya ay medyo gano'n. Magko-compliment yun. Pero mas maganda siya. Ang maganda lang daw siya lagi nananalo. Okay, so, eto ho, no, yung genuine love, kailangan mag-manifest eh. Kaya may compassion na nangyayari. Kaya yung mercy nandoon. Ngayon, kung ang problema natin, hindi tayo nagkakaroon ng habag. Tapos, minsan nga nahabag tayo, pero wala naman tayong ginagawa ng habag lang. Alam niyo sa pastor, pag yung habag natin, hindi natin inilabas, magiging kabag. No, kaya kinakailangan ko nahabag ka, gawin mo. Huwag ka manghinayang kung ano yung mawawala sa'yo. Manghinayang ka doon sa opportunity na wala para mag-manifest yung pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo sa pamamagitan mo. No? Kaya ito, tingin ko, ito yung isa sa mga attitude. No? Hindi lang character yan eh. Ito yung manifestation ng character ng tao doon sa compassion. Dito sa G12, alam nyo, kaya tayo makakahikayat. Doon sa 4Ws mahalaga yan eh. Welcome. Pag nagwe-welcome ka ng tao at sincere pag-welcome mo sa kanya, nararamdaman niya na mahalaga siya at mahal mo siya. Ano susunod sa welcome? Worship. No? Yung tao nakakapag-worship ng tama, kasi ang pinaka-root word ng worship is worth. Worth means mahalaga. Kung nagpapahalaga ka sa Diyos pero nararamdaman ng kapwa mo hindi siya mahalaga, hindi mangyayari ito worship. Pangatlo, ano yung pangatlong W? Word. No? Kung yung word mo ay empty, maaaring may salita ka sinasabi, pero bakit naging empty? Hindi naman nakikita nagmamanifest sa character at saka doon sa iyong ginagawa, nananatiling word lang yun. Pero ang word na pinag-uusapan natin sa cell group ay salita na buhay. Unang-una nakikita doon sa cell leader. Pangalawa, nagmamanifest sa iyo. At mayroong demonstration ng kapangyarihan ng salitang yon sa buhay ng mga inaalagaan mo. At ano ho yung panghuli? Word or witness. Yung word mo ang nagiging witness. Para yung word na pinag-uusapan ninyo, ganun pala yung ibig sabihin ng aking cell leader doon sa word na yun, kasi nakita ko sa kanya. Kaya minsan daw meron kong lumapit sa isang cell leader. Sabi ng cell leader, kailan ba ninyo gagawin yung pinag-usapan natin? Sabi ng mga cell member, ay, gagawin po namin yun. Huwag po kayong mag-alala, basta nakita na namin sinisimulan ninyo. Gagawin namin, nakita na namin sinisimulan ninyo. Kaya yun, matindi ho yun. Talagang ang mga cell leader, tinitingnan ho tayo. Kung magdi-disciple ka, kinakailangan naging model ka rin. At sabi nga, kasi yung witness na yun ang very powerful eh. Yung witness. Kung gusto natin lumago yung cell group natin, kailangan itong yung pagiging authentic na disciple ni Christ mag-manifest. Madali rin tandaan, tatlong letters sila. You must be a man or woman of conviction, character, and compassion. Pwede yung manalangin ko next month. Dakilat ng pangyarihan ng Diyos, salamat po sapagkat sa oras na ito, merong mga extraordinary na mangyayari sa buhay natin kung kami ay tunay na mga alagad mo. At katulad ng sinabi ng aming Panginoon, kung kami ay umiibig, tunay na kami ay mga alagad mo. At kung kami sumusunod sa inyo na aming Ama, sa inutos ng aming Panginoon Kristo, tunay nga na kami sumusunod sa inyo ay mga alagad. Hayaan po ninyo, O Diyos, na magkaroon ng kabuluhan yung aming pagiging mga alagad at maranasan namin, Panginoon, yung kapahayagan ng inyong kapangyarihan at ng inyong pag-ibig sa aming mga buhay. Marapatin po ninyo dakilang Ama na dahil sa inyong ginawa sa amin doon sa krus, hindi na baliwala yung inyong pagpapahayag ng pagpapahalaga
at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Mapinahalagahan din namin yung krus. At tuwing maaalala namin yung inyong pagkabayubay sa krus, hindi na po namin muli ibibilag kayo sa kahihiyan at muli kayo ipapako dahil sa aming mga gawa. Hayaan po ninyo, dakilang Ama, sa pamamagitan ng aming pagpapakumbaba at dumarating sa amin yung brokenness, ay patuloy namin angkinin na wala kaming nagagawa kung kami ay hiwalay sa inyo. Para patin po ninyo na yung primary calling namin to be with you ay mangyari at mag-manifest. Simula pa lamang sa pag-isip namin sa umaga, Panginoon, kayo na po yung aming kinakausap at pinapayagan namin yung inyong salita ay mabuksan sa aming mga mata at marinig namin ang inyong tinig sa pamagitan ng aming mga personal devotion. Salamat o Diyos sapagkat kung ito ang aming paninindigan, yung mga simpleng bagay, yung mga basic lamang sa pananampalataya ay paninindigan namin. Alam po namin na katulad ni Pedro, kung inuutos ninyo, gagawin namin. At kapag inuutos ninyo at ginawa namin, alam po namin, extraordinary things will happen. At kapag kami, Panginoon, ay naroon na, bigyan niyo kami ng kakayanang mag-focus para kapag dumarating yung mga outside forces, hindi ho kami mawawala doon sa focus namin na kayo ay sundin at manampalataya at pagkatiwala ang lahat sa aming buhay. Salamat o Diyos dahil hindi lamang kami maninindigan, makita rin sa aming pagkatao, sa buong pagkatao. Marami kami mga kakulangan, marami pa po kami kahinaan, pero salamat sa biyaya po ninyo, Panginoon, na ngayon ay meron kaming righteousness na hindi dahil meron kaming ginawa, kundi dahil sa ginawa ng aming Panginoon sa Kristo para sa amin. At dahil nga kami ay sumasa kay Kristo, kami ay nagiging bagong nilalang. Hayaan po ninyo na dahil kami pinalaya ninyo, manatili kami malaya sa lahat ng uri ng kasalanan. At pagpatuloy kaming manindigan na lumalakad na kasama kayo, na may pananampalataya at may pag-ibig. At hayaan din po ninyo, Panginoon, na ang pag-ibig na ito, ang laging mag-uudyok upang kami ay maging faithful witness ninyo sa lahat ng mga tao. Sa aming sinasabi, kinikilos, hayaan po ninyo na makita si Kristo sa amin. Sapagkat ito po ang pinakalundo ng tunay na discipleship na na-impart na sa aming pagkatao, yung Christ-likeness. Alam mo namin hindi madali, pero dahil sa inyong biyaya, dahil sa inyong pag-ibig at kapangyarihan, walang imposible na ito ay mahahayag sa aming buhay. At dahil dyan, Panginoon, alam namin hindi magiging mahirap na kami ay sa aming paghayo ay makakahikayat kami sapagkat nagsimula yung pagkahikayat sa aming sarili. Nakita yung personal transformation. At kapag nagsimula na yung transformation sa amin, kaya na po namin pakiisa to transform the world. Kaya po ninyo, O Diyos, na mensahe ito na kami ay naging authentic disciple ay mag-manifest sa amin yung conviction, yung right character, at yung compassion.